Kapag pumasyal kayo sa pinakapusod ng kapataganan ng Central Luzon, siguradong madadaanan nyo ang Tarlac. Diba? Sikat na sikat ang probinsyang ito dahil sa malalawak nitong asukarera o taniman ng tubo. At syempre, ang napakayaman nitong kasaysayan mula pa noong panahon ng revolusyon. Kapag narinig nyo ang salitang Tarlac, malamang ang unang pumapasok sa isip nyo ay matatamis na asukal o kaya naman ay ang mga sikat na bayaning nagmula rito. Pero bilang mga mapanuring mag-aaral ng kasaysayan, minsan kailangan nating tumigil saglit, silipin natin ang mismong pundasyon ng lugar na ito. Sa pagtatalakay natin ngayon, tututukan natin ang totoong kwento sa likod ng pangalan ng probinsya. Handa na ba kayong mahukay ang nakaraan? Unang bahagi, ang misteryo ng Tarlac. Sige, himayin natin to. Napatanong din ba kayo kung saan talaga nagmula ang pangalang ito? Bakit nga ba Tarlac? Ano ang malalim na kwento sa likod ng salitang ito na araw-araw nating naririnig pero bihira nating pag-isipan? Kadalasan kasi, kapag tinitingnan natin ang mga probinsya rito sa Pilipinas, inaasahan natin na ipinangalan sila sa isang sikat na Espanyol na manlalakbay, isang praile, o kaya isang magiting na lokal na pinuno. Diba? Yan naman ang madalas nating nababasa sa mga libro. Pero ang Tarlac, ibang-iba ang kwento. Sinasalungat nito ang mga nakasanayan natin. Ang totoo, wala itong kinalaman sa sinumang tao, bayani o kilalang individual. Ang tinagmulan nito ay isang bagay na ganap na kakaiba at nakaugat mismo sa kalikasan. Ikalawang bahagi, ang ilang baybayan ang panahon ng Espanyol. Ang talagang nakakagulat dito ay kailangan muna nating mag-time travel bago pa man dumating ang mga Espanyol. Bago pa magkaroon ng mga sementadong kalsada, hindi pa hiwalay na probinsya ang Tarlac. Matagal bago ito naging sariling teritoryo. Bahagi lang ito ng naghahating hangganan ng Pangasinan at Pampanga. Walang mga formal na border sa mapa. Kumbaga, isa lamang itong napakalawak at sukal na kagubatan. Isang lugar na halos walang nakakapunta at punong-puno lang ng mga ligaw na halaman. Ikatlong bahagi, ang damo ng Malatarlac. Ngayon, sa gitna ng sukal na kagubutan na yon, may isang partikular na halaman na talagang namumukod tangi. Hindi ito isang malaking puno, hindi rin makulay na bulaklak. Dito napapasok ang pinakasentro ng misteryo natin. Sa mga lokal na dialekto ng panahong iyon, ang salitang Malatarlac ay tumutukoy sa isang species ng napakatibay at ligaw na damo. Saccharum spontaneum ang scientific name niya. Ang damong ito, sobrang yabong at paboritong tumubo malapit sa mga pampang ng ilog. Sa sobrang dami nito, halos ito na ang bumuo sa buong landscape ng lugar. Isipin nyo ha, milya-milyang mga matataas na damong kulay ginto at berde na malayang sumasayaw kasabay ng hangin. Ganyan na ganyan ang itsura ng Tarlac noon. Ikaapat na bahagi, ang hangganan ng mga Espanyol. Tingnan natin kung paano ito nag-evolve kasabay ng pagdating ng mga mananakop. Mula sa pagiging isang ligaw at pinagsamang bahagi ng Pangasinan at Pampanga, nagkaroon ng napakalaking pagbabago noong taong 1858. Nagtatagang mga militar na administrador ng Espanya ng isang komandansyang militar. Ginamit nila ang lugar na ito bilang isang buffer zone o pamamagitan na hangganan para sa kanilang mga ekspedisyon papuntang Hilaga. At mula sa pagiging isang simpleng outpost militar, bigla itong lalago at magiging pansamantalang kabisera ng unang Republika ng Pilipinas. At dito natin makikita ng malinaw kung paano nagbago ang pangalan. Siyempre, nang itatag ng mga Espanyol ang outpost nila doon, kailangan nilang pangalanan yung lugar, di ba? Sa halip na mag-imbento pa ng bagong salita o ipangalan sa kung sinong santo, kinuha na lang nila ang pangalan ng saganang damo na nakita nila sa paligid. Mula sa orihinal na salitang Malatarlac, pinaikli lang ito ng mga sundalo at tinawag na Tarlac. Boom! Isang simpleng pagpapaikli ng salita pero nag-iwan ng permanenteng marka sa buong kasaysayan natin. Ikalimang bahagi, isang pamana mula sa ugat. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay ito. Ang salitang Tarlac ay literal na isinasalin bilang isang lugar ng ligaw na damo. Isang napakasimple at mapagkumbabang simula, di ba? Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang probinsyang nag-host sa pansamantalang kabisera ng unang Republika ng Pilipinas, isang lugar kung saan humubog ang ating nasyonalismo, ay ipinangalan lang sa isang ligaw na damo na tumutubo sa tabi ng ilog? Pinapatunayan lang nito na minsan ang pinakamatitibay na pundasyon ay nagmumula sa mga pinakasimpleng bagay. Nakakabigani na ang isang simpleng damo ay naging pangalan ng isang napakalaking probinsya.
Literal na ang kasaysayan ay nakatago mismo sa ilalim ng ating mga paa. Minsan, ang mga pinakamalalaking sikreto at kwento ng nakaraan ay hindi natin makikita sa mga matatayog na bantayog o rebulto, kundi sa mismong lupang tinatapakan natin. Kaya ang tanong ko sa inyo, kung ang isang ligaw na damo ay nakapag-iwan ng ganitong kalaking pamana, ano pa kayang mga lihim ang nakabaon sa mismong lupang kinatatayuan mo ngayon? I-comment nyo nga sa ibaba kung anong pangalan ng lugar ang gusto nyong himayin natin sa susunod. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.